Kumusta mahal na mga mangangalakal? Ang serbisyong analytical ay Online Guru Markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang data tungkol sa kumpanya. Kung kinakailangan, maaari mong i-pause ang video. Iminumungkahi naming tingnan ang bawat indicator ng organisasyong pinag-uusapan ng mas maingat. Ngayon ay ihahambing natin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya Amdocs Limited, ticker AOA. Ang pagsusuring ito ay batay sa kasalukuyang impormasyon mula noong Hunyo 4, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets kumpanya Amdocs Lanie na bibilang sa subkategory. Soft Infrastructure, 32 kumpanya ang nakikilahok sa pagtatasa, ito ay medyo kinatawan. Titignan natin ang order table sa dulo ng video. Ang kabuang marka para sa kumpanyang pinag-uusapan ay 7-1 puntos. Average na marka para sa subkategory, 0.3 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng merkado sa kabuuan, makikita natin na ang average na resulta para sa buong US stock market sa kabuuan ay 1.8 points. Laban sa 7-point rating para sa kumpanya Amdocs Limited. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Amdocs Limited at mga subkategory na kumpanya. Nakikita natin na sa nakalipas na 12 buwan ang mga bahagi ng kumpanya Amdocs Lanie nagpakita ng pagbabago ng 17.5%. 43% ay laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory. Market capitalization ng organisasyon Amdocs Limited nagkakahalaga ng 10 oras 23 minuto bilyong dolyar. Ang market capitalization ng subkategory ay $978 bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay $3.45 bilyon. Na may subkategory na capitalization na $77 bilyon. Paghahambing ng mga bahagi ng merkado at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Inookupahan bahagi Amdocs Limited sa subkategory sa kaso ng market value assessment ay 1.046%. Ang kapitalization ng halaga ng libro ay 3.553%. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balance sheet ng subkategory, mabuti 1 point. Ang kumpanyang pinag-aralan ay may mga obligasyon sa utang na $0.774 bilyon. Utang sa halaga ng libro ratio ay 23% ng equity. Pagtatasa ng antas ng mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, mabuti 1 punto. Ang market price ng kumpanya sa ratio ng kita ay 18.9. Ang average para sa subkategory ay 47.2. Ang ratio ng presyo ng stock sa tubo ng kumpanya kumpara sa mga kumpanya sa subkategory ay napakahusay, 2 puntos. Ang mga kita sa huling 12 buwan ay $541 milyon. Ang mga pasulong na kita para sa susunod na 12 buwan ay pansamantalang tinatantya sa $846 milyon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, mabuti 0.5 puntos. Ang ratio ng presyo sa benta ng kumpanya ay 2.2. Ang average sa subkategory ay 4.8. Pagsusuri ng presyo sa merkado sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategory, mabuti 1 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay $4,750 milyon. Ang forecast na kita para sa susunod na 12 buwan ay paunang $6,460 milyon. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kung ihahambing sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti 0.5 puntos. Ang margin ng benta ay 11.4% na may average para sa subkategory na 2%. Pagtatasa ng kakayahang kumita ng mga benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategory, mabuti 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga tauhan sa subkategory ay 4.185%. Na 300% higit sa bahagi ng market capitalization.
Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay $352,000, habang sa subkategory ay mayroong $1,409,000. Pagsusuri ng kapital ng merkado ng kumpanya bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay $18,600,000. Na may average para sa subkategory, $29,800. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat individual na empleyado ay $164,000. Sa subkategory na $271,000. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga indicator sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang bilang ng mga pagbabahagi na pinaikling ay 3.1%, kumpara sa average para sa subkategory na 2.4%. Teknikal na tagapagpahiwatig RESA 14 na nagpapakita ng antas na 59% para sa kumpanya Amdocs Lade. Samantalang para sa subkategory ang antas na ito ay 67%. Ang aktual na pagtatasa ng stock ng kumpanya ay nasa paligid ng $72.01. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang $104. Tingnan natin ang talahanayan ng order. Ito ay magagamit sa iyo, ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyong ginawa ngayong season ng impormasyon sa pagsusuri at sistema ng Sangguniang Guru Markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order, link sa nakapin na komento. Batay sa pagsusuri ng mga pagbabahagi Amdocs Limited. Impormasyon at sanggunian na sistema ng pagtatasa Guru Markets, ang sumusunod na desisyon ay ginawa. Magbukas ng kalakalan para sa paglago sa presyong $72. Bukas ang order dahil medyo mataas ang rating ng kumpanya. Ang pagtatasa ng organisasyon ay ginawa batay sa mga pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 77.22. Ang stop loss ay nakatakda sa 86.78. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong magsasara ang deal sa pagtatapos ng kalakalan sa Hulyo 04, 2025 o sa huling araw ng trabaho bago ang tinukoy na petsa. Ticker, SNOA, ay isang transaksyon sa balance para sa pagbebenta. Ang video sa deal sa pagbabalance ay magiging o naipublish na sa channel na ito. Kapag ang isa sa mga order ay sarado, ang pangunahing o pagbabalanse. Ang kabaligtaran na order ay naayos sa huling presyo. Maraming salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng sistema ng tulong mula sa Guru Markets.